So Friday nga today, talaga namang pasan ko na ang mundo dahil sa sakit ng balikat ko. Hello minasan, it's me again Ann, your ALTE here in Japan. So today nga, naisipan kong magpamasahe dahil sobrang sakit na talaga ng likod ko at balikat ko. Yung alam mo yun, yung 29 ka pa lang pero yung mga buto mo parang nasa 60 na. So nag-schedule nga ako ng massage and chiropractic for today since Friday naman at wala namang trabaho bukas. Para kung mabugbog man, pwedeng humilata buong araw. So heto nga, first, kailangan mo muna magpa-consult at sa kanila titignan kung ano ba yung problema. Like kung okay ba yung balance mo, or may utang ka pa. Ganun. Napakabait nga nitong chiropractor na nag-attend sa akin kasi talagang naka-ready na sa Google Translate yung mga gusto nyong sabihin at tanungin. So nakapag-research na siya before pa ako pumunta. Dahil nga sa form, ni-request ko na hindi naman ako marunong mag-Japanese, kaya naman please bear with me. Kasi naman, 4 na taon na ako dito sa Japan. Alam naman na marunong na ako mag-Japanese. Hay, Nihongo wa karanai pa rin. So ayun na nga, 4 na taon na nga ako dito sa Japan at first time kong magpamasahe. Kasi naman, dati namamahalan talaga ako sa mga services dito. Buti na nga lang may nakita talaga akong mura and kailangan na rin talaga. So ayan, bago nga simulan yung masahe at pagpapatunog ng buto ay checkin muna kung okay ba yung balanse ng mundo. So ayun nga, ang sabi ay medyo dislocated yung pelvic bones ko. So yun ang kailangan ayusin. So tumatanda na nga rin talaga tayo kaya kailangan na rin natin pagtuunan pansin yung mga buto natin. So lately talagang napakasakit and I easily get tired, ganun. At dahil nga first time ko magpa-chiropractic is very excited ako sa pagtunog ng buto. So ayun nga, nagkukwentuhan nga kami habang nagmamasahe. Buti na lang hindi ako nakatulog at hindi niya narinig yung hilik ko. Hay, grabe nga talagang nakaka-relax at nakakagaan ng pakiramdam. So after nun, parang na-feel ko na kayang-kaya ko na ulit mag-split. Char! So ayun lang, napag-isip-isip ko na talagang kailangan na nga talagang alagaan yung katawan and wag na masyadong pagdamutan. Lalo na for me as an OFW and malayo sa pamilya, nabubuhay mag-isa, away from them. So kailangan mo talagang alagaan yung health mo kasi nga health is wealth. Lalo na't wala namang ibang mag-aalaga sa'yo kundi ikaw lang. At saka, paano ka naman makakapagtrabaho ng maayos kung hindi ka naman okay physically? So, reward yourself kahit paminsan-minsan. Ayun lang for today's video. Thank you! Bye!